Umabot sa probinsya ng Cebu ang matinding ashfall mula sa pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island kahapon. Ang mga guro sa Haklupan Elementary School nagulat sa mga abong dumikit sa kanilang mga gamit. Ramdam din ang ashfall sa lungsod ng Cebu. Bakas ang abo sa mga nakaparadang sasakyan sa tabing kalsada. Nagrereklamo na ang ilang residente na mahapdi ang kanilang mga mata at nahihirapan silang huminga. Nag-ikot ang Bureau of Fire Protection sa Barangay San Nicolas proper para paalalahanan ang mga residente na magsuot ng face mask. Dahil sa ashfall, sinuspindi ng mga lokal na pamahalaan sa Cebu ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan doon. Arestado ang 5 lalaki na hinihinalang sangkot sa iligal na paggawa ng tabako sa Caranglan, Nueva Ecija. Sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega sa Barangay Villa Joson kasunod ng mga ulat na may illegal umanong nagpoproseso ng tabako roon. Kabilang sa mga na-recover ang sandamakmak na pinatuyong dahon ng tabako, ilang paraphernalia at mga makina. Meron din mga nakasako na hinihinalang finished product na tabako. Napagalamang Pinoy ang may-ari ng bodega habang Chinese national naman ang 4 niyang kasama. Wala pang pahayag ang mga suspect. Apat ang patay sa engkwentro ng isang armadong grupo at mga otoridad sa Banisilan, Cotabato. Ayon sa Banisilan Municipal of Police, isisilbisanan nitong Miyerkules ang arrest warrant sa grupo ni Medalla Sultan Tidong alias Commander Tanda. Doon na umano na marilang grupo at saka tumakas. Pero nagkaengkwentro ulit sila kinabukasan at napaslang ang ilang membro ng grupo. Patuloy na tinutugis ang iba pang membro ng grupo. Ang grupo ay kabilang umano sa support network ng Dawla Islamiyah Hasan Group na pinaniniwalaang kumukuha ng pondo mula sa iligal na droga at iba pang gawaing kriminal. Arestado ang isang guro sa drug buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz sa Ballesteros, Cagayan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 piso at buy-bust money. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Ilan sa mga paaralan sa Cebu ang nagkansela pa rin ng klase ngayong araw dahil sa naranasang volcanic ashfall kahapon ng umaga dulot ng muling pagputok ng Mount Canlaon. May ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Rafi, ayon sa Cebu Provincial Government, nasa 38 LGUs dito sa Cebu ang nagkansela ng face-to-face classes ngayong araw upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Alas 7:33 kahapon ng umaga nang sumabog ang Bulkang Kanlaon. Naranasan ng volcanic ashfall sa Canlaon City sa probinsya ng Negros Oriental na umabot at naramdaman sa katabing lalawigan ng Cebu. Hanggang ngayong araw, kansilado pa rin ang face-to-face classes dito sa Talisay City ng Cebu at iba pang 37 LGUs ng Cebu. Dito sa Talisay City, para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, nagsasagawa ngayon ng paglilinis sa mga paaralan. Tulad na lang dito sa Science Laboratory ng Talisay City Science High School, kung saan bakas pa ang mga ashfall dito sa mga lamesa at mga kagamitan. Ayon sa kanilang principal, inuna nila na mapalinis itong laboratory para masigurong hindi masira ng mga abo ang mga equipment. Adlaw, since magi klase, so nakahigayon kita og kanang pangpalimpyo nya. Giuna nato ang mga laboratory nga nasa third floor kay pabor kayo sa hangin. Nya ang kining laboratory nato kan adlaw mo ginigamit nya karon perfect isang abuga. Samantala, sa latest air quality data ng Environmental Management Bureau ng DENR, nasa fair o katamtaman ang quality sa Cebu ngayong umaga. Rafi, bahagyamang bumuti ang air quality ngayong umaga dito sa Cebu pero paalala pa rin ng EMB at ng mga health officials sa publiko na kung lalabas man ng bahay, mas maiging magsuot pa rin ng face mask. Rafi? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Anim ang pinangangambang nasawi ng magka-landslide sa Malapatan, Sarangani ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
May ulat on the spot si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Rafi, pinagtulungang buhati ng pamilya ang 31 anyos na lalaki pababa mula sa bundok ng sitio Pandaw sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province matapos ma-rescue mula sa kanilang bahay na natabunan ng gumuhong lupa kaninang umaga. Agad siyang isinakay sa ambulansya papunta sa ospital ng Alabel, Sarangani. Kasalukuyan siyang ginagamot. Ayon sa MDRRMO Malapatan, ang nasabing biktima ay isa sa 7 nakuha sa guho. 6 ang pinaniniwalaang patay na. Meron pang 3 ang nawawala at patuloy na isinailalim sa search and rescue operations. Base sa pahayag ng pamilya ng biktima na isinugod sa ospital, 2 bahay daw ang natabunan ng lupa. Ayon sa MDRRMO Malapatan, posibleng may kinalaman ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong June 8 sa paglambot ng lupa sa lugar. Samantala, may 115 na pamilya naman ang inilikas din mula sa 2 barangay na apektado ng pagbaha ang inaasikaso ng otoridad sa mga evacuation center ng bayan. Rafi? Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV.